Okay, update tayo sa BTC. Nagkakaroon tayo ng isa pang push up, no? Papuntang 100k. Double check natin kung anong price last candle kahapon o kaninang ano lang to bago mag 8 AM siguro. 99.661, no? Malapit na tayo sa 100k. Literal na nasa 100k na pala tayo, no, actually. So napakaganda. Titignan natin yung iba pang pwede nating ma-check kung ang galaw ba ni BTC ay nag-top out na or may ipo-push up pa ba sa taas, no? So may nakalimutan din ako, hindi ko napakita yung S&P 500 tsaka yung DXY, no. Medyo importante itong mga to, itong stock market at DXY. Makita natin yung DXY medyo nag-pumpers na. Nakalimutan ko banggitin dun sa last video ko na sabi ko pag-uusapan natin pero nakalimutan ko balikan. Pero ngayon, ipag-uusapan natin yan. Check din natin kung meron tayong news, settings, double check lang natin, baka may news tayo. Hindi ko kasi masyado na babantayan to si BTC kasi inaabangan ko yung potential na ano na to, topping pattern nito. At hindi rin ganun ka yung alts kasi, no, hindi ganun kaganda yung pag-push up niya, kumbaga. Para siyang nagpo-push up sa ano sa parang pahabol na push up yung alts at parang hindi alt season, no? Madalas kapag ATH na alt season na, no? At ang tagal mag-pump ng alts. So ay lang 'yun, no, yung problema ko sa alts sa ngayon. Example dito, no? Tingnan lang natin dito, ah. Ito yung last ATH. Yan. Nag-breakout tayo, medyo sunod-sunod to, no? Medyo sunod-sunod. Tapos recovery. Retracement. Tignan natin ang alts total 3. Anong itsura niya? Kung nating logarithmic rin, yan. So, ganun din pala to, no? So, kung titignan natin ang ATH ng alt, so, taga paano ba? Yan, iganyan na lang natin siguro muna. Parang ganyan. So, ang ATH ng alts dito, nagkaroon siya ng break sa ATH niya nung nagkaroon tayo ng retracement sa BTC. Retracement, then yung sunod na pump. Tsaka siya nag mega pump dito, no? Tsaka siya nag mega pump. Ang isa sa mga importanteng i-break, ito. So, meron tong ano, no? ABC correction of some sort. A, B, C. Madalas yung B wave yung importanteng i-break para ma-confirm na meron tayong some sort of bullish move na paparating. Okay, papakita natin yan kung meron ba tayong break. Tignan muna natin sa ngayon kasi ATH si BTC sa ano natin, no? So, nag-break siya, medyo late pa pala to, no? Nag-ATH si BTC dito pa banda sa topping pattern. Sa topping pattern dito bago mag-retrace, nag-break si alts. Okay? So, alisin lang natin ito saglit, alisin natin ito. Yan. Focus muna tayo dito sa red. Okay, so banda dito ang topping ni BTC at nagkaroon tayo ng retracement. Medyo nag sideways lang si alts tapos biglang nagpump na matindi after magpump rin ni BTC ulit, no. So mapapansin din natin ito ang meron tayong first, second, third, fourth, fifth of some sort dito. Baka dito pala 1, 2, 3. At meron tayo dito sa loob ng number 3 na to na potential 5 waves din, no? So, meron tayong hindi ko sure kung ito ba yung 1, 2 o baka ito ba yung 1, 2, no? Ayusin natin saglit, kung ganito ba yung 1, 2 nya. Tapos meron tayong 3, 4, 5, no? Yan, dito yung 4, 5 nya most likely. Hindi ko sure kung dito yung 1, or baka dito yung yan. Baka ABC correction na running flat correction to. Actually, baka ganito to, no? Baka ganyan na running flat correction na A, B higher high, higher low, tapos biglang pump. Okay? So, after ng third wave ng yung mini third wave ng third wave na to, itong malaking to, tsaka tayo nag-pump, no? So, ganun ba ginagawa ni BTC sa ngayon? Ang tanong, no? Alisin ko lang tong mga to. Yan. Tingnan natin dito. Paano ba? Hindi ko lang kung paano ko ayusin tong alts, no? Pero sige.
So, meron tayong last ATH dito. Last ATH dito, last ATH din. Yan. Malapit na pala siya, no? Pero nasa ano na siya, nasa lagpas na to si BTC, no? So matatandaan natin sa third wave madalas yung ano, no? Or patapos na yung third wave, yung biglang magpapump si BTC. Eh ang problema dito, ang structure nito, parang ito yung 1, 2, 3, 4, 5. At dun banda sa ito, area ng 3 hanggang 4, eh nag-AATH na rin si Alts, no? Or basically baka ano lang, no, baka pahabol na nagpa-pump na agad si Alts. Medyo late to sa tingin ko, medyo late. Kasi ang laki na nitong ano, ang laki na nitong pump na to. At ito kaka-break na lang ata, no? O ng B-wave niya, kaka-break lang ng B-wave niya dito sa point na to. Which is bullish, bullish yan, bullish. Pero ayun nga, since 5 waves na to, ayun yung problema ko. 5 waves na to. Doon sa kanina natin nakita, 5 waves ng ano ng third wave 'yon. At meron pang macro fifth wave 'yon. Ito ang problema. Ang galaw nito, ito no, meron tayong some sort of 1 2 3 4 5 dito. At medyo ito na yung pinakamalaking move niya, no. Doon sa kabila, may macro fifth wave pa. Ito na yung most likely na final wave. Ang nakikita ko at least, ay lang yung problema ko sa ngayon kasi kapag ay na yung last na wave, wala nang kasunod to. Most likely mag-ABC correction to or mag-co-correct to. Ang pinaka-abang ko na lang dito sa ngayon, kung itong fifth wave na to, meron pang mini fifth wave pataas. So ang meaning ko diyan, so alisin ko muna to si total 3. Zoom in tayo dito. So madalas no, ang 1, 3 at 5 or hindi pala madalas, lagi dapat 5 waves sa loob. So example nito, meron tayo dito sa 1. Meron tayong 1, 2, 3 expanded flat 5, no? 1, 2, 3, 4, 5. Dito naman sa third wave, makikita natin may 5 waves dapat tayo dyan. Meron tayong some sort of leading diagonal 1, 2, o baka ganito to, hindi ko sure kung paano to, no? 1, leading diagonal 1, yan. Parang ganyan, no? So 1, 2, meron tayong 3 dito, meron tayong 4 dito, meron tayong 5 dito. Okay? So dito naman sa right side, kailangan makakita tayo yung 5 waves din. Meron tayo most likely dito na kakaiba to, na hindi ko rin alam kung paano i-chart tong number 1 na to kasi masyadong choppy to. So most likely baka leading diagonal naman to of some sort, parang diagonal na kakaiba. Pero parang kulang to. Ayun yung problema ko, no, di ko maintindihan tong wave na to. Or baka pwedeng ganito pa to. Na ito yung 1, 2, 3, 4, 5. Tapos meron tayong mini retracement papuntang third wave, no? So possible na ito yung first wave na leading diagonal, or baka ito yung first wave na meron tayong 1, 2 tapos 3. Hindi ganun ka-importante ko alin dito sa ngayon kasi nasa third wave na tayo. Last time importante yon, no? Last time importante to kung saan yung parang pinaka first wave nito, hindi natin sure. Pero ngayon, alam natin na sa third wave na tayo, third wave area, di natin kailangan i-make sure kung alin ng first wave dito. Ang importante, etong move ba dito, kung sabihin natin dito nag-start, ito ba yung third wave, meron tayong fourth wave, fifth wave ba dito? Or, so basically ganito, no? Ang unang chart na pwede natin makita dito, 1, 2, tapos meron ba tayong 3, at meron tayong maliit na recovery dito, maliit na retracement dito, 4, tapos 5. Ganyan ba ang 5 waves niya? Or baka ganito pa yung 5 waves sasabihin natin? 1, 2, 3, tapos magkakaroon tayo ng correction, tapos isa pang 5 na bubutasin pa ang 100k. Okay? So hindi pa to sure, hindi pa to sure tong 5th wave na to. Ang madalas lang nangyayari kapag meron na tayong confirmation of 5th wave, madalas yung number 3 tsaka number 4, ito na, 1, 2,
Sabihin natin kung ito yung 3, ito yung 4, ito yung 5, madalas bumubuo to ng bearish divergence. Double check lang natin. Medyo meron tayong konting bearish divergence dito, no? Medyo meron. Okay? So, sa mga past, for example, ano ba pwede natin tignan? Ito, for example, meron tayong sabihin natin 5 waves to, no? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Tapos sa loob nito, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 dyan, no? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Tapos meron tayong bearish divergence of some sort dyan. Yung 3 tsaka 5, madalas bearish divergence bago mag-dump, no? Tingnan natin kung sa macro meron ba. Sa macro wala, no? Sa macro higher high pa rin to, pero dito siya nagkaroon ng bearish divergence. Okay? Tingnan natin dito sa malakas na pump na to, itong third wave pump na to. So ito yung 3, ito yung 5, no? 3, 4, 5. So pakita lang natin, meron tayong possible 1, 2, 3, 4, 5 dito. Ito yung third wave na malaki. Yan. Meron tayong higher highs, meron tayong lower highs, no? Pero ito mahaba yung ano nito, no? Bearish divergence nito. Hindi siya natapos agad na dito agad siya natapos, no? Hindi diyan. Dito pa siya natapos. At doon din siya nagkaroon ng pinakamababang RSI. So, hindi natin masasabi pwedeng hindi pa tapos to. Okay? Pwedeng hindi pa tapos tong pump na to. So, pwede tayo maka-expect ng pump, tsaka lang babagsak. Ibig sabihin, ang itsura niyan, burahin lang natin saglit. Sorry. Yan. So, pump, tapos tsaka lang babagsak. Ito, pwede rin gawin. Pump, tsaka lang babagsak. No? Na higher highs, lower highs, tsaka lang babagsak. Okay? So, hindi natin masasabi kung saan yung top. Mahirap i-pinpoint ang top nito. Pwedeng meron tayong last time na range, kaso nabura ko na no? Yung 80k hanggang 100k at nasa area na siya ng 100k, no? So, possible na mag 110k pa yan at yung isa pang target na 140k. Okay? So, check natin si Alt saglit. Hindi Alts, Total 3 dapat. Total 3. Pumper si Total 3, si Alts, no? Pero kailangan natin bantayan, may 5 waves na to. 1, 2, 3, 4, 5. Medyo hindi nagme-make sense tong 5 waves na to at magbe-bear market tayo bigla. Ibig sabihin, etong move na to, bullish na to. Most likely, double check lang natin So, possible bang may A wave dito, may B wave dito, tapos C wave dito? Sa tingin ko, hindi. Possible ba? Mukha itong may 5 waves, no? Ibig sabihin, 1, 2, 3, 4, 5. Ibig sabihin, ang susunod na move na neto, correction na lang. A, B, C, kung magano man kalaki ito. Pero hindi na maglo-lower low dito. Okay? Hindi na maglo-lower low dito. Kung ganito ang structure, kung 5 waves na to, mukha siyang 5 waves sa ngayon. So, possible kung magbe-bear market man tayo, hindi ito maglo-lower low. Okay? Sa BTC naman, para masabi natin na maglo-lower low to, kailangan mag-ATH nito. Kailangan mag-ATH ni Total 3. Kasi para masabi natin na okay, meron pa tayong bear market of some sort. Mabubuo yung ano ba tawag dito? Mabubuo yung 5 waves of some sort. Kaso parang mahaba tong correction na to. So, ito ba, tama ba to? Lower low to, no? Pero sa other alts, higher low na to. So, hindi ko masasabi ng maigi. So, sabihin lang natin, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 dito. Possible yun. Tapos magkakaroon tayo ng bear market. Pero kailangan ATH. Okay? Pero pag ito hindi nag-ATH, most likely,
panibagong cycle to sa alts, no? Ibig sabihin meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, first wave, second wave, third wave, tapos fourth wave, fifth wave, kung saan man yan paparating. Okay? So ganito rin yan dito, no? Parang dito siguro sabi natin dito yung first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave, nag-ATH siya sa panglima, tsaka siya nagkaroon ng malakas na dump. So ito, para masabi natin na hindi to macro fifth wave, kailangan medyo lower high siya kaysa dito, lower high. Tapos magkakaroon ng correction bago magkaroon ng isa pang pump. Okay? Pero pag nagkaroon to ng ATH, papasok yung idea na baka meron tayong some sort of 1, 2, 3, 4, 5 dito, or baka ganito yung 1, 2, 3, 4, 5 dito. Papasok yung ganong idea at baka magkaroon tayo ng massive bear market. Okay? So, either way, medyo maganda naman yung kung mag-ATH tayo dito, may alt season tayo this year or next, mga first months ng next year, may alt season tayo ang kakalabasan, no? Pero sa tingin ko mga piling altcoins lang 'yon. Meron tayong mga alts na medyo nagpe-perform ng maigi, pero yung ibang alts na possible dapat magpa-pump medyo nagdadalawang isip, no? So for example, yung mga malalakas na galaw dati, no, si FTM kunwari, napakalayo pa nito, no, $3.5, tapos sa 79 cents pa rin siya, no. So hindi dito, no, medyo malayo pa to, no, malayo pa to. Malakas na pumpers to, no? Makikita natin yung impulse wave theory natin dito na 5 waves na puro impulse to, no, impulse correction, impulse. Sa kay AVAX siguro, sabihin natin, hindi CryptoCap, sorry, AVAX, ito, Binance, impulse correction, impulse. Dami natin drawing. Burahin mo natin saglit. So dito meron tayong baka may impulse nito 1, 2, 3, 4, 5 at ito yung correction niya. Hindi ko pa sure to, no, pero medyo malayo rin to, no, almost times 3 para makabalik dito sa ATH. At kung sabihin natin si BTC nasa area na ng top niya, parang parang wala tayong alt season kumbaga. Si Solana lang ata yung nakita kong medyo malakas, na habang nagpa-pump si BTC nagpa-pump rin si Solana. Wala tayong may Binance pa tayo dito, Sol USD yan. Pa ATH na to si si Solana. Meron din tayong impulse. Tapos hindi ko sure kung anong klaseng ABC correction to. Baka to, zigzag, no? ABC, zigzag. Tapos yung after matapos yung bear market ni BTC, sunod nagpa-pump si Solana kasabay ni BTC kumbaga, no? Ang mga medyo malakas sa ngayon si Cardano at saka si XRP. So ito si ADA, no, medyo nabanggit ko to dati. Yeah, medyo malakas si Cardano, no. Ganun din to, ABC correction. Impulsive din to, no. Impulse correction. Mamaya check natin si Harmony 1 siguro. Kaso si Harmony 1 parang FTM yung galaw niya sa natatandaan ko. Titignan, hindi ko pa nakikita sa ngayon, pero meron tayong first wave, second wave. Ito, impulse na mukhang third wave talaga to, no? So, expect tayo. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 dito. Baka mag-ATH to. Pero medyo malayo pa siya sa last ATH siya. Kailangan niya mag times 3. So, times 3 rin pala siya, no? Times 3. So, most ng mga coins, times 3 to times 5 bago makarating ng ATH ulit. So XRP, tingnan lang natin. Si XRP, ito yung hindi ko alam kung paano basahin kasi maraming news to, no? Pero napakalakas na ito ni XRP, no, sa ngayon. In 3 weeks, ganto na agad siya. Ang laki ng pinump niya, no? So medyo bihira ako i-check si XRP kasi ang dami niyang masyadong choppy to, no? Choppy kasi ang daming news diyan sa lawsuit kumbaga.
So, teka lang, si Harmony 1. Paano ba to? Harmony. Ito. Tingnan natin. Wala siyang galaw, no? Para siyang si FTM, kumbaga, kung mag-pump. Pero sobrang small cap kasi nito. So sa tingin ko yung mga after Ethereum, yung mga susunod na mga bigger caps like Solana, Cardano, VeChain siguro. VeChain medyo, alam ko medyo mataas at malaki rin ata yung market cap nito. Medyo may pump siya, no? Medyo may pump siya. Ano ba ba? Ano ba bang mga malalaking market cap? Maliban sa Ethereum. Polkadot sana dati, no? Yung Matic, ito. Ano pa ba? Ito, check nga natin dito sa all types. Makakita ba tayo ng ayun, pwede ko pala tignan dito. Akaso ano to, mga exchanges ata to, no? Uniswap. Uniswap ba? Teka. Ang Dogecoin ba mataas ang market cap? Tingnan natin. Mataas ata market cap nito pero ang lakas ang pinump nito, no? Maganda yung kay Dogecoin pa. Ang problema lang wala akong alam sa meme coins. Tingnan natin sa iba. Ano pa ba tayo makikita dito na medyo kilala? Polkadot, dating malaking market cap nito kaso medyo may galaw na rin si Polkadot, no? Napakabagsak nito, no? So kung naka-enter kayo dito, no, ang sarap nito kasi malayo pa yung pwedeng i-pump nito. So dito hanggang dito times 6 pa ata to, no? Napakalayo pa nito. Times 6 pa. Ano pa ba? So isa rin si Polkadot sa mga parang kumbaga baby ko. Polkadot, Matic, tsaka si FTM. Tsaka si AVAX pa pala, no? So ano pa ba? Yun lang siguro, no? Algorand. Ganun din si Algorand, nagpa-pump, no? Pero mapapansin nyo, no? Napakalayo nila sa ATH. So, bakit kaya ang total 3 medyo malapit na sa ATH, no? Kung makikita natin yung mga medyo dating well performers, medyo nasa ang layo pa nila sa ATH. Most likely sa no, sa mga meme coins na pupunta or mga bigger caps. Example, Cardano, tsaka XRP, tsaka si Solana, no? Sila yung nagbubuhat sa ngayon ng pump na to ng total 3, no? Yung mga bigger caps na alts, no? Tapos meron din tayong mga altcoins na meme coins na medyo pumpers din na, for example, Dogecoin, malaki ang market cap noon sa tingin ko, sa alam ko, no, medyo malaki ang market cap kasi yun yung pinakaunang meme coin ata na kilala, no? Dogecoin. Tapos the rest yung ibang altcoins na meme coins, no? Yung mga medyo smaller caps mukhang made-delay, no? So ayun yung naiisip kong mangyayari na tipong pwede tayo magkaroon ng alt season, pero baka yung alt season natin pili, kumbaga, no? Pili. So ayun lang yung downside ng potential na ayun nga, no, yung dati ko pang napag-usapan yun na dito pa lang tayo sa mga area na to, na kapag nag-pump na to si BTC, sa tingin ko medyo mahina yung kakalabasan na overall bullishness. Medyo okay na, medyo malakas na to, no? Malakas na yan. Napakalaking pump na nito mula dito sa ilalim hanggang dito, 500%, no? Times 5. Napakalaki na niyan. No? Pero sa altcoins medyo hindi siya katulad dati dito, no? Ito napakaliit na pump ni BTC dito, pero si altcoins ang dami kong dito, tipong times 10 ang galaw ng altcoins dito. Times 10, no? Dito pa lang yung price ni BTC, medyo malapit na mag ATH ulit yung alts. Ito ATH pero wala pa rin galaw si alts, no? So ayun lang yung medyo hindi ko gusto sa potential bull market na to. Parang high probability na na ending structure to ng
parang mukhang ito yung structure na inaabangan natin na cycle, na bull cycle, no? Parang ganito yung bull cycle nito, no? At most likely after nito baka magkaroon na naman tayo ng isa pang ganito or isa pang ganito, no? Baka mas mahaba pa. Ay lang yung ayaw kong mangyari na maaga tayo naging bullish. Which is possible naman, no? Nangyari nga, maaga tayo naging bullish sa tingin ko. At sana mali yung yung prediction ko na kapag maaga tayo naging bullish ay magkakaroon tayo ng mahabang bear market na 2 years potentially. Pero ayun nga, kailangan ko lang pakita yung teka. Punta na tayo SPX saglit. Papakita ko lang yung galaw ni SPX kapag nagkakaroon tayo ng rate cuts. So goods pa naman to, no? Medyo nagpapakita ng some sort of weakness sa 1.618 pero na-recover tayo. So medyo medyo nasa last part na to sa tingin ko si SPX. Mapapansin din natin kay DXY yan mamaya. Buburahin ko lang lahat to saglit ha. Titignan lang natin si interest rate. Lagyan natin interest lang. Nasa crypto kasi tayo yan. Lagyan natin si all. Hindi pa siya hindi pa siya nagdadump ng matindi, no? Malayo pa to sa potential ibabagsak pa ng interest rate. Pero itong mga to, yan, itong mga to, no? Medyo maaga to nagdump, no? Ito, no? Ito medyo nagpapampata na onti dito, pero nung nagkaroon na tayo medyo malaki-laking rate cuts, doon din siya nagkaroon ng mabilis na pagbagsak, no? So dito banda, no, sa ano yung value nito? Teka lang ha. 4.6, 4.5, 4.7, 4.75 na interest rate. So dito banda yung start ng ng dump, no? Nung lumabas na yung panibagong data na nag-dump nung nag-rate cut pa ulit si interest rate, doon pa siya nagkaroon ng dump kay SPX. So hindi ko sure kung may relevance yan. Sa ngayon nagpapump pa rin tayo, no? ATH pa rin tayo. Okay? So ay lang gusto ko lang kayo mag-aware, hindi meaning na nag-rate cuts tayo hindi pa rin tayo pwede mag-pump. May possibility mag-pump pa rin to. Pero yun nga, sa ito, no, example ito, no, medyo mabagal na yung pump nito, no, medyo mabagal na yung pump. Makikita natin medyo malalaki yung dump nito sa mga malalakihang rate cuts. Ito, no, malaki ang rate cuts, medyo malaki rin yung dump na konti, pero nasa bull market pa rin to. At nung naka-reach tayo dito, puro pump na to, no. So makikita natin mabagal yung pump nito, no, na parang napakaliit na angle nito, biglang tataas yung angle nung after natin ma-reach yung flat. Okay? Biglang tumaas yung angle ng pag-pump. Okay, so ay lang gusto ko i-point out na dito pwedeng mag-grind up to, pwede rin mag-grind up to, grind up habang nagdadump tong interest rate. Ayun yung yung masasabi kong optimistic na galaw ni S&P 500. Pero mas expect ko baka bumagsak to kasi medyo sa tingin ko complete na tong 5 wave counts nito, no. Sa tingin ko complete na to. So kung complete na to, most likely ang kasunod dapat may correction. So ay lang yung nakikita ko. Next natin si DXY. Teka lang, tanggalin ko lang to si yan. Salpak natin si DXY. So si DXY, nagkakaroon tayo ng breakout. So medyo mukhang mali itong tong head and shoulders pattern ko. Mukhang triple, quadruple bottom ata to. Hindi ko sure kung anong klaseng bottoming pattern to. Pero in terms of impulse wave, ang pinakamalapit na galaw nito, no? Pinakamalapit na galaw nito meron tayong first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave, or baka sabihin natin ABC correction lang. So potential to ibig sabihin bullish to kapag ABC correction lang. Meron tayong A, meron tayong B, at meron tayong C. Okay? So do double check lang natin
Hindi ko alam kung gumagana to, no? Kung gumagana yung ah anong tawag dito, ang fib sa dollar, no? Kasi kung zoom out tayo dito, eh walang ano to, walang parang trend to. Most likely ano lang to, sideways lang to. Parang ano lang to, parang cycle lang to. Na malakas ang dollar, hihina yung dollar. Lalakas yung dollar, hihina yung dollar. Lalakas yung dollar. Ganon yung cycle na ito. Unless magkaroon tayo ng parang some sort of apocalypse siguro. Ewan ko. Para makakita tayo ng trend. At pag nagkaroon man hindi pwedeng magkaroon ng trend tong ano, no, itong US dollar sa super long time frame, kasi kapag nagkaroon ng trend 'yon, either wala nang ibang currency, o kaya namamatay na yung dollar. Ganun yun. Most likely ganun yung nangyayari kapag nagkaroon ng trend to. Sabihin natin nagkaroon ng trend to ng pataas, ang meaning niyan, baka wala ng value yung peso natin kung kakalabasan ganun, nagkaroon ng trend si dollar, no? Kapag naman nag-dump to ng matinding ganyan, nagkaroon ng downtrend na sabihin natin mga ganito, recession most likely yun. Ito, recession. Ito pala, 2009, no? Ibig sabihin mahina yung dollar, walang value yung dollar, at potentially baka ma-wipe out yung dollar at pumunta tayo ng BTC kumbaga. Okay? So, etong ngayong nagpapump si DXY, ang pinaka-meaning nito most likely kapag nagpapump si DXY, nagtatago ng pera ang mga tao, or nakatago lang in dollar ang pera, no? Or basically nasa hindi masyado ini-invest. Weird yun habang nagpapump tayo sa BTC tsaka sa stock market. Medyo weird yun na nagpapump to si US dollar. Okay? Na nagtatago ng pera ang mga tao kahit bullish ang market. So ano kaya indication nun? Ang isang indication nun, either etong pump na to tinatapos lang yung ABC correction, tapos kapag bumagsak yun, biglang magkakaroon ng matinding bull market yun, most likely sa risk on assets, or pwedeng sign na nagtatap na ang market. So, for example, si Warren Buffett ba ang pangalan nun? Yung medyo successful na billionaire, trillionaire ata yun, dito sa SPX tsaka sa Nasdaq. Dito pa lang sa area na to, so parang bandang September ata yun. Taka lang ha. September ata yun, October. Nakalimutan ko na sa banda eh. Parang basta mga banda dito. Madalas sa third wave doon madalas nagte-take profit ang mga whales sa third wave. Okay? Kasi ang third wave pwedeng maging C wave. Ibig sabihin, sa C wave ay na yung pinakamataas na pump. Sa third wave ay ng pinakamalaking pump, pero meron pang fifth wave na may itataas pa. So ang pinaka-safest na take profit ay actually sa third wave. Okay? Ayun ang safest take profit. Kahit magpump pa to na isa pang beses pa, medyo maliit na lang yung inangat niya dun sa ATH. Okay? So si Warren Buffett ata is sa mga kilalang, check na lang kung sa Google kung sino si Warren Buffett, pero nagbenta siya ng 50% ng holdings niya kumbaga dito sa mga area na to. At doon din yung makikita yung third wave potential. Meron tayo 1, 2, 3, 4, 5 potential dito sa area to, kung saan binalikan niya yung third wave area. May nagbentang mga matitinding mga kilalang huge whale, mga kraken, nagbenta ng mga 50% ng holding sila. So bakit nagtitira pa sila ng holding sila? Syempre meron pang fifth wave kasi, no? At hindi rin guaranteed na hindi na magpa-pump to, no? Possible pa mag-pump yan. Okay? So kaya nagtitira ng holdings kumbaga. At kung babagsak man to, nasa profits pa rin sila kakalabasan, no? Kasi ang most likely ang mga entry nila dito banda sa ilalim, no? So
okay lang na basically nakuha niya na yung capital niya. Nakuha niya na yung capital niya kasama nung naka-invest. Yung investment niya free kumbaga, no? Free na yung investment niya. So, yung willing mong itapon na pera actually free na, no? Na yung ininvest mo bumalik lang sa'yo, pero meron ka pang extra na naka-invest pa na which is ayun na yung gains mo actually, no? Parang ganun, no? So, ay lang yun, no? Yung masasabi ko, may mga signs na malapit na tayo sa top. May mga signs na malapit na tayo sa top, pero hindi meaning na di na pwede mag-pump. Pwede pang mag-pump yan. Meron pa tayong target sa 110k at hanggang 140k. Okay? Pero hindi ko ganun ka-sure kung gaano kalakas pa ang pwede pang i-pump, no? Double check lang natin. Last one, ang RSI natin sa weekly. So, matatandaan nyo yung third wave, no? Third wave at fifth wave. Madalas kapag nagkakaroon ng bearish divergence, ay ng katapusan. So, example nito, meron tayong potential 1, 2, 3, 4, 5 dito. Ang third at fifth, merong mga bearish divergence. Tsaka siya magkakaroon ng matinding dump. Ngayon, ang setup nito, meron din tayong ganyan. 1, 2, 3, 4, 5. Ang setup nito, higher high. Meron tayong setup ng lower high. Hindi pa confirm to. Kailangan mag-curve down nito. Kailangan makakita tayo ng red day at doon yung start ng potential bearish divergence. So, may example pa ba tayong ganyan? Ito kasi parabolic to, no? Dire-diretso hanggang fifth wave to. So most likely dito yung third wave ng move na to. Laki na ito, no? So ganito ang itsura nito, no? Meron tayong first, second, third, fourth, fifth. Tapos meron tayong higher high na matinding higher high. Tapos almost flat na RSI. Medyo mas pataas ng konti ata to. Double check nga natin. Anong value nito? Pwede ko ba makita? Teka lang, bubuksan ko lang to para makita ko yung value dun sa left side. Anong value nito? 90.20, tama ba? 90.26. Ito 90.23. Literal na flat lang to, no? Literal na flat. May some sort of bearish divergence, pero kung flat, hindi natin 100% masasabi na bearish divergence. Pero mapapansin natin, sobrang higher high nito. Pero ito, hindi na nag-higher high dito sa RSI na to, no? Dito sa third wave. Okay? So, somehow, meron tayong may pagka-bearish divergence yan. No? Ito rin, ganito rin dito. Meron tayong third wave, fifth wave dito. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung napakadaling tignan na 5 wave counts. Ganun din dito. No? Bearish divergence. Weekly to, weekly. Ibig sabihin, matindi yung weekly, karoon tayo ng bagsak, confirmation ng bearish divergence, at most likely yung pasok natin kung mag-short man tayo. Ito, titignan lang natin, yung una niyang binagsakan, itong golden pocket, no? So actually umabot pa siya ng 786, no? So itong box na to yung pwede nating shortan. So kung titingin tayo sa right side, sabihin natin na binigyan tayo kunwari ng confirmation, nagkaroon tayo ng red day, expect tayo meron pang isa pang push to the upside yun, pero baka lower high na. Okay? Like dun sa nakita natin. Kasi ang kakalabasan, ang itsura nito, babagsak to. At magkakaroon to ng confirmation of bearish divergence. So most likely, sabihin natin, bumagsak, hindi ko sure kung saan banda, ang abang natin, etong 786 hanggang 618. O actually, umaabot yun ng 0.88 na pump. Okay? Bago bumagsak ng todo. Okay. Hinahanda ko lang kayo sa potential topping pattern ni BTC kasi ang 100k malaking psychological level din yan na pwedeng pag-rejectan ni BTC in case lang. Pero pwede pa siyang mag-pump nga, pwede rin na ayun nga
magko-correct lang na onte, tapos magpapump pa ng isa pang beses, hindi natin masabi. Di pa natin sure kung kompleto na tong 5 waves sa loob ng 5th wave na to, no? So, basically sa daily natin titignan yon. No, hindi natin sure kung tapos na to, ha? Kung ganito na ba itsura nito, kung 1, 2, 3, 4, 5 na ba to, or baka meron pang 1, 2, 3, 4, 5 pa ba to, no? Hindi ko sure kung alin doon. Baka pwede natin ma-check to saglit. Tingnan nga natin. Kailangan pasok na to sa third wave. Dito pala pasok na siya, no? Tapos padalas ang extension ng third wave ay hanggang 2 fib. So, possible na meron na ang third wave dito pa lang, or possible na dito pa yung third wave. Hindi ko sure na. Pero 2.618 double check natin, ha. Kung sabihin natin meron tayong 5th wave, kaso hindi ko makita. Teka lang, zoom in tayo. Ito ba yung third wave o ito ba yung teka, hindi ko sure, ha. Sabihin natin ito yung third wave, papunta dito 1.618 100k, no? Pwede pa siya mag 2.272 area. Teka, hindi ko sure kung alin dito yung third wave, no? At kung magkakaroon man tayo ng fourth wave dito, saan yung fourth wave, hindi natin sure. So, ito ba? Tsaka ito, lagpas-lagpas na to sa 2.618, no? Ibig sabihin parang part pa to ng third. So hindi ko masasabi kung alin ang pinakatama dito, no? Medyo hindi pasok sa fibs yung mga ano natin, mga targets natin. Last one siguro mula number 1 hanggang number 3, sabihin natin, para makita na. Tapos dapat 618 lang, or tama ba? 618 o 0.5 ba? So, first wave, mali. Ito pala, yan hanggang dito, tapos 618. Ang layo nito, no? Ang layo. So, 618, 130k area pa, no? So, hindi ko masasabi, hindi ko sure kung third wave na to. Baka dito pa lang yung third wave, medyo hindi pa nagpapakita ng signs na nag third wave, or tapos na yung third wave, or baka nag fifth wave na tayo, hindi pa nagpapakita ng malaking sign. Ay lang yung masasabi ko. So, ingat lang sa trades, ha. Sa tingin ko, imbes na i-short natin yung top, mag-short tayo sa confirmation na lang, no? So, ibig sabihin, kailangan natin makakita ng ganito. Dito tayo mag-short, no? Wag to sa tingin ko, no? Kasi risk yun, 50-50 yung chance mo doon. Most likely baka hindi 50-50 kasi baka bigla magpampa. As long as anong tawag dito, as uptrend pa rin to, mas marami pa rin chance magpump yan. Okay? Yung short, medyo ingat-ingat tayo. Sa confirmation ako papasok most likely ng short. Okay? So, kung hindi pa to yung top, or magtatap pa lang tsaka babagsak, medyo marami pa tayong oras para mag-short, no? Kasi babalik pa yun most likely dito bago dumiretso pa baba. Ganda naman kapag mag-pump pa naman to, meron pa tayo hanggang 140k, no, kung magpa-pump man hanggang doon, no? So, ay lang yung ano masasabi ko. Titignan natin kung magkaroon ba ng alt season ng matindi, or baka yung mas expected ko na piling altcoins lang ang magpa-pump, at yung ibang altcoins na dating strong performer ay hindi magpa-pump ngayong season na to, baka ganun nga mangyari, kasi medyo yung galaw ni BTC malakas na, pero hindi pa rin umahabol si alts, no? Yung mga umahabol lang yung mga bigger caps na altcoins, no? So mga pili pa lang, no? So aabangan natin kung yung mga hindi pili mapipili rin eventually. Hindi natin sure, no? So ayun lang siguro update natin. Ingat sa trades at GG's, boys.